Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Richard. Pero mas kilala ako sa palayaw na Cardo ng aking mga kasamahan. Dahil na rin siguro sa kasagsagan ng palabas ng ang probinsyano. Kaya pinanindigan ko na lamang yun at sinakyan ng biro ng aking mga kasamahan. Isa po akong pulis at kasalukuyang PO2 na na-assign dito sa lalawigan ng Cebu. Hindi ko na lang sasabihin kung saang bahagi ng Cebu para na rin sa seguridad ko at ng aking pamilya. Bali, isa ako sa mga pulis na nagpapatrolya dito sa lugar kung saan ako na-assign tuwing gabi. 3 kaming naatasan sa gampaning yun. Ako, si Rodel, at si Angelo. Mga kabady ko naman yung mga yan at matagal-tagal na rin namin itong ginagawa na kami-kami ang magkakasama. Isang gabi nun, na kasalukuyan na kaming naglilibot. Nasa mga 11:11 na siguro ng gabi yun. Ako rin ang nagmamaneho noong mga panahon yun. Pinatrolyahan namin ang isang lugar na kung saan ay nakatanggap kami ng sunod-sunod na reklamo noong mga nakaraang gabi. Ako ang nagmamaneho ng mobil. At habang nagpapatrolya, ay nagbibiruan pa kami nila Angelo at Rodel. Ito kasing si Angelo ay medyo problemado sa kanyang GF at binibigyan namin ng mga pang-professional na payo. Habang nagmamaneho ako, ay nahagip ng ilaw ng patrol car ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. At napansin din yun ni Rodel. "O yan na pre, baka yan na yung forever mo. Berahin mo na." Biro pa ni Rodel. Hindi ko pa gaanong klaro ang mukha ng nasabing babae dahil sa may kadiliman ng paligid. Dagdag pa ay hindi gaanong makita ang kanyang muka dahil natatabunan rin ito ng kanyang mahahabang buhok. "Ay pre, kakarga na ba natin yan? Gabi na kasi, babae pa naman." Tanong ko sa dalawa kong kasamahan. "Kaya lang mukhang suplada pare, ayaw magpakita ng muka," sabat pa ni Rodel. "Itabi mo pre, ako nang bahala," sagot naman ni Angelo. "Para kang si Mara, dapat nagpedicab ka din," banat naman ni Rodel. "Gagamitan ko yan ng karisma ni Coco Martin at ni John Lloyd. At para mawarningan na din." "Watch and learn," tugon naman ni Angelo. Naisip din kasi ng mga kasamahan ko na baka may emergency lang kung kaya't napilitang lumabas ang babae. Itinigil ko na yung sasakyan sa tapat mismo ng babae. Nakatalikod lamang ang babae at nagtataglay ito ng mahabang buhok. At ang damit niya ito ay kulay puti na parang naninilaw-nilaw na sa kalumaan. Katamtaman lamang ang taas na ito. Katamtaman lamang ang taas nito at sa tindig ay dalaga pa ito. Sa kabila ng paghinto namin malapit sa babae, nananatiling nakatayo pa rin ito at hindi gumagalaw. Kaya naging alerto na rin kami ng mga kasamahan ko nun. Hindi rin kasi namin maiwasang mag-isip na baka modus lang yun ng mga masasamang loob. Mas mabuti na rin yung sigurado. Agad rin namang bumaba ang dalawang kasamahan ko matapos kong ihinto ang sasakyan.
habang ako'y nagmamasid-masid muna bago sumunod. Miss, gabi na. Alam mo bang may memorandum tayo ngayon tungkol dito? Saad ni Angelo sa naturang babae. Hindi lamang ito umimik. Bagkus ay tumingin lang ang babae sa amin. Pagkatingin nito ay nanlilisik ang mga mata nito. Mukhang nag-elikyo ata sila ng jowa, pre. Mukhang galit na galit. Wika pa ni Angelo. At tuluyan ng hinawi ng babae ang kanyang buhok at tumambad sa amin ang madungis nitong muka. At dun ko pa lamang napagtanto na pulang-pula ang mga mata nito at napakatalim ng tingin na parang tumatagos sa aking pagkatao. Kung titingnan mo talaga siya, ay mukhang nakabatak ng husto. Oh, mukhang papalag. Isakin na natin to. Saad ko sa dalawang kasamahan. Unang lumapit si Angelo at hinawakan na ni Angelo sa braso upang maisakay na sa aming mobil. Nang bigla siya nitong kinagat sa kamay, nagsisisigaw si Angelo. Nagulat kaming dalawa ni Rodel. Kaya napamura at kagad na tumakbo si Rodel upang sakluluhan si Angelo. Sumisigaw pa si Rodel at sinisigawan ang babae at pinigilan nito sa ginagawa kay Angelo. Hinawakan ni Rodel sa balikat ang babae. Nang bigla na lamang siyang balyahin ng babae. Isang bigwas lang ng babae ay umangat sa lupa ang mga paa ni Rodel at tumilapon ito. Gulat na gulat ako sa nangyari dahil hindi pangkaraniwan ang ganun lakas. Malaking tao si Rodel at ang isang bigwas para siya tumilapon ay kakailanganin mo ng hindi pangkaraniwang lakas. At dahil dun ay nakawala si Angelo mula sa pagkakakagat sa kanya ng babae at nag-uumalpas itong tumakbo pabalik ng mobil. Ngunit sa kamalas-malasan, kay Rodel naman ibinaling ng babae ang kanyang atensyon. Medyo nagkukumahog pang makatayo si Rodel noong mga sandaling yun at hindi pa nakakatayo ng maayos mula sa pagkakatumba. Ay kaagad siyang inatake ng babae. Para itong mabangis na hayop na biglang sumunggab ng sakmal kay Rodel. Kaya napabunot na ako ng baril. At kumilos na lamang ako ayon sa aking instinct. Nagpakawala ako ng 3 warning shots. Dahil dun ay napahinto yung babae sa akmang pagsakmal kay Rodel. Nakabuka pa ang bibig nito at kitang-kita ko ang hindi pangkaraniwang haba ng pangil nito na parang sa hayop lang makikita. At kitang-kita ko rin ang patuloy na pagtulo ng laway nito na para itong hayok na hayok. Sa paghinto nito ay lumingon ang babae kung saan nagmula ang mga putok. Lumingon nito sa akin at ang kaninang nakakatakot na itsura ay lalo pang nadagdagan sa lalong panlilisik ng mga mata nito. Bigla itong lumundag. Hindi pangkaraniwan ang lundag nito. Ang taas ng lundag nito na akala mo'y lilipad at tumalon ito patungo sa aking direksyon. Nung mga sandaling yun ay nakaramdam na ako ng matinding nervyos. Napalunok na lamang ako ng aking laway at napabulalas ako ng napakalakas na mura sa sobrang takot. Pre, hindi yata tao yan. Narinig ko pang sigaw ni Rodel. Papunta na sa akin ang nilalang na ito. Na animoy demonyo ang itsura. Na para akong dadagitin. Parang hindi ako makagalaw sa takot.
ni hindi ko makalabit ang gatilyo ng aking baril. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang maisipan kong tumalo na lamang patagilid patungo sa may mobil. At iyon nga ang aking ginawa. Kamuntik-muntikan na akong mahagip ng matatalas nitong kuko dahil naramdaman ko pa ang paghaging nito sa aking katawan. Wakwak ang suot kong uniforme. Buti na lamang at nailagan ko ang pag-atake ng nilalang na yun. At nagpagulong-gulong ako diretso sa ilalim ng mobil. Ngunit muli kong narinig ang pag-angil nito. At nang muling mahagip ng aking paningin, ay muli itong pasugod sa aking kinaroroonan. Kaya naisip ko itong paputokan muli. Ngunit dun ko pa lamang napagtanto na wala na sa aking kamay ang baril. Mukhang nalaglag ito kanina. Wala na akong takas nito. Nanlilisik ang mga mata at muling sumugod sa aking kinaroroonan ang nilalang nito. Napakaliksi nito. Sinubukan ko pang mag-uumalpas ngunit masyadong mabilis ang kilos nito. Kaya lalo akong binalot ng takot. Kasabay nun ay nakarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Mukhang nagpaputok ng baril ang mga kasamahan ko. Sunod-sunod ang mga putok nito. Dahilan upang maantala ang pag-atake ng nilalang na to sa akin. At sinamantala ko naman yun upang makaalpas at makuha muli ang aking baril. Pagkadampot ko nun ay sunod-sunod ko ning pinaputokan ang nilalang na yun. Ngunit nakakatayo pa din yung nilalang. At nagpakawala ito ng matinding pag-angil na parang hindi ito tinatablan ng bala. Pagkakita ko nun ay napatakbo na ako papunta sa mobil. At dahil katabi ko lang ang mobil, ay nakasakay agad ako. Kitang-kita akong nagkukumahog sa pagtakbo si Angelo at Rodel. Kala mo ay nasa Olympics ang mga to sa pagtakbo. Nang pagkatingin ko sa side mirror, ay nakita kong paatake na ang nilalang na yun patungo na kina Rodel at Angelo. Kaya pinaandar ko na ang mobil patungo sa kanila. Pagkalapit ko sa kanila, ay akala mo yung mga stuntman ang mga to. Dahil dumive ito papasok sa sasakyan at sa bintana ng mobil dumaan. Agad kong pinaharurot ang sasakyan pagkapasok nila sa loob. Habang pinapaharurot ko yung mobil, ay laking gulat ko na nagpaputok muli si Rodel at si Angelo. Kaya napatingin muli ako sa side mirror. Pagkatingin ko ay nakasabit na sa sasakyan namin yung babae. Kaya lalo ko pang pinaharurot yung sasakyan. At sa sobrang taranta ay napindot ko pa yung wangwang at ang sirena ng mobil. Sunod-sunod ang putok at ang ingay ng sirena. Kaya lalo ko pang hinataw ang andar dahil na rin sa taranta. Ipagayawag mo pare! Sigaw pa sa akin Rodel na parang tumitili sa nervyos. Kaya yun nga ang ginawa ko. Pinabangking ko ng pinabangking yung sasakyan na para akong nagdidrift para lamang makabitaw ang nilalang na yun. Maya-maya pa napansin kong papalapit na kami ng headquarters. At halos kasabay din nun ay nawala na din yung babaeng nakakapit. Kaya hanggang headquarters ay humahataw kaming tatlo. Kinabukasan, suspendido kaming tatlo. Sirang-sira kasi yung likurang bahagi ng sasakyan na ginamit namin. At kahit anong paliwanag namin, at ganun din sa statement namin, ay hindi yun pinaniwalaan ng aming station commander. Pinagkamalan pa kaming gumagamit, kaya pinagmandatory drug test pa kami.
Negative naman kami sa drug test. Ngunit kahit suspendido, ay iyon pa din ang pinag-uusapan naming tatlo. Pero ano kayang nilalang yun, no? Hindi rin naman siya nagpapalit ng anyo. Wala rin kaming naaamoy na masangsang di tulad sa mga naririnig kong kwento. Kwento ka pa sa dalawa kong kasama. Pre, may first kiss ka agad pre sa bahay na yun sabi pa ni Rodel. Kaya nga yung first kiss niya bumon pa sa kamay ko. Walang yang yun. Sagot naman ni Angelo. Kaya nagkatawanan na lang kaming tatlo. Sa sunod na buwan pa pala kami makakabalik sa serbisyo. Tanging hiling lang naming tatlo. Sana hindi na namin makakasagupa muli ang nilalang na yun. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga listeners. Mga silent listeners po natin. Mga OFW listeners po natin mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. At sa mga nagbahagi po ng ating kwento, maraming salamat po. Kasama na rin po ang mga manunulat na tumutulong po sa ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Mapati, Palayan City, kay Boss Sunny, Marilu, Manuel, Nognog, Maria, Tisha, Manuel Jr., Sixia. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Saturnino Matading. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Lucky Kids Game Farm from Feeder Road 1, Northgate, Santo Tomas, Davao. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, shoutout po.
Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng shoutout. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopa Ibertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Campos, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.